Sa simula ng pelikula, pinakilala sa atin ang isang mabangis na loan shark na nagngangalang Bart. Ang kanyang paraan ng pangungulekta ng pera mula sa mga may utang ay medyo kakaiba at walang awa. Si Bart ay nagsasanay ng isang lalaking nagngangalang Danny bilang isang aso sa buong buhay niya. Bata pa lang si Danny, kinulong siya sa isang hawla, pinakain ng dog food, at sinanay na sumunod. Ang kapasidad ng kanyang pag-iisip ay parang sa isang bata, dahil hindi niya alam kung paano magsalita o kumilos, maliban sa kung ano ang itinuro sa kanya. Si Danny ay may espesyal na dog collar sa kanyang leeg sa lahat ng oras. Habang suot niya ito, hindi siya mapaminsala ngunit sa sandaling matanggal ang collar, siya ay nagiging isang agresibong aso at pinapatay ang sinumang gumugulo sa kanyang amo. Walang awa si Bart kay Danny dahil madalas niya itong binubugbog. Ngunit dahil walang alam sa buhay si Danny, sa palagay niya, ang pang-aabuso ay isang uri ng pagmamahal. Isang araw, pagkatapos ng mahabang araw ng pambubugbog sa mga tao para sa pera, inuwi ni Bart si Danny. Napansin ng isang lalaki na dumudugo ang kanyang noo at binigyan siya ng benda. Ngunit walang muwang si Danny at hindi maintindihan ang layunin nito. Bumalik lang siya sa kanyang hawla at sinimulang suntukin ang bag. Mayroon din siyang aklat sa unang baitang na kanyang ginagamit upang libangin ang sarili. Natuto siya ng ilang mga bagong salita at nagpakita ng malaking interes sa pag-aaral. Kinabukasan, pinagpatuloy nila ang gawain ng pagbabanta sa mga may utang. Ang isa sa mga target nila ay ang isang mayamang negosyante na maraming utang kay Bart. Hindi siya tulad ng mga tipikal na tao na nakakasalamuha nila dahil alam niya ang tungkol sa trick ng collar. Para pigilan si Bart na matrigger si Danny, kinuha nila si Bart palayo bago niya matanggal ang collar. Binugbog nila si Bart habang nalilitong nakatingin si Danny at hindi sigurado kung anong dapat niyang gawin. Nagpupumiglas si Bart at sa huli, nagawa niyang tanggalin ang collar ni Danny. Na-trigger nito ang halimaw kay Danny. Marahas siyang nakipaglaban at tinapos ang mga kalaban sa loob ng kaunting minuto. Ang kanyang hindi pangkaraniwang fighting skills pansin ng isang lalaking nakatayo sa malapit. Ang pangalan niya ay Wyeth at organizer siya ng isang underground fight match. Nang tumingin siya kay Danny, nakakita siya ng oportunidad para kumita ng maraming pera. Matapos bugbugin ang may utang, kinuha ni Bart ang kanyang pera at lumabas. Bagamat niligtas ni Danny ang kanyang buhay, nagalit si Bart dahil hindi siya nito niligtas noong siya'y binubugbog. Tinawag niya si Danny na walang kwentang hayop at hindi nakita ang katotohanang siya ang dahilan sa likod ng pag-uugali ni Danny. Para sa huling destinasyon ng araw, huminto sila sa isang antique warehouse. Para makasigurong hindi na mauulit ang huling insidente, inutos ni Bart kay Danny na manatili sa warehouse at bantayang mabuti ang alarm. Kapag pumula ito, kailangan niyang pumasok sa loob para tulungan si Bart at ang kanyang mga tauhan. Habang naghihintay si Danny, may nakita siyang piano sa sulok ng silid. Kanyang natandaan na nakita niya ito sa libro at nabighani dito. Habang pinipindot ang ilang keys, biglang pumasok sa silid ang isang bulag na pianista. Ang pangalan niya ay Sam, at narito siya para itono ang piano. Nang makitang interesado si Danny sa pagpapatugtog nito, tinulungan siya ni Sam. Ito ay isang panibagong karanasan para kay Danny dahil wala pang nagtrato sa kanya ng kabaitan sa buong buhay niya. Sa buong oras na magkasama, walang sinasalita si Danny ngunit mukhang wala ditong pakialam si Sam. Upang matulungan siyang mag-focus, hiniling niya kay Danny na makinig sa tunog ng orasan. Nagpaalala ito sa kanya sa alarm na sinabi ng kanyang boss na bantayan niya. Nakita itong umiilaw ni Danny kaya agad siyang pumasok sa loob at nakitang bugbog sarado na si Bart. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagawang talunin ang mga kalaban, ngunit lubha silang nasaktan. Bumalik sila sa kanilang base at sinigawan si Danny. Tinawag nila ito sa iba't ibang pangalan at sinipa siya sa kanyang hawla. Pagkatapos, nakipagkita si Wyeth kay Bart at nag-alok ng isang business idea. Gusto niyang lumaban si Danny sa susunod na underground battle laban sa kasalukuyang kampyon. Dahil ang labanan ay isang deathmatch na matatapos lamang kapag patay na ang isang tao, napakalaki ng premyong mapapanalunan. Kung kayang talunin ni Danny ang kasalukuyang kampyon, kikita si Bart ng malaking halaga. Hindi siya nag-aksaya ng kahit na isang segundo at tinanggap agad ang deal. Kinabukasan, dinala si Danny sa ring. 3 taon ng kalahok ang kampyon at hindi pa natatalo. Ang lahat ay tumaya sa kanya at tiwala sa kanyang kakayahan. Ngunit nang magsimula ang laban, nagpatama si Danny ng 3 malalakas na suntok sa kanyang leeg at napatay siya nang wala pang 1 minuto. Tuwang-tuwa si Wyeth na nakahanap siya ng bagong mapagkakakitaan.
Binigay niya kay Bart ang bahagi ng napanalunang pera at hiniling na sumali muli sa deathmatch. Nang pabalik na sa hideout, maganda ang mood ng gangster. Hinimok niya si Danny na humingi ng kahit na anong gusto niya. Sinabi ni Danny ang salitang piano, ngunit sa tingin ni Bart ay wala itong kwenta para sa isang aso. Hindi nagtagal, biglang binangga ng isang truck ang kanilang sasakyan. Ang mayamang negosyante na binugbog nila kahapon ay nagpadala ng mga tauhan para patayin si Bart. Paulit-ulit nilang pinaputukan ang sasakyan at nagawang mapatay ang gangster. Ngunit nabuhay si Danny at isang bala lang ang tumama sa kanya. Dahil wala na ang kanyang amo, isa na lamang ang pwede niyang puntahan at ito ang antique warehouse. Nahanap niya si Sam sa loob at nakilala siya sa kanyang mga yapak. Nawala ng malay si Danny bago pa siya makahingi ng tulong. Nang siya'y magising, unang beses niyang naranasan ang malambot na kama. Tumagal ng ilang segundo bago niya ma-realize na nasa kwarto siya ng iba. Lumalabas na dinala siya ni Sam sa kanyang bahay at inaalagaan siya nito. 2 araw na ring natutulog si Danny kaya masaya si Sam na maayos na siya. Hindi pa rin siya sanay na tinatrato ng may kabaitan at ang bagong kapaligiran ay nagpapakaba sa kanya. Dumating sa bahay ang stepdaughter ni Sam na si Victoria at ang natatakot na si Danny ay nagtago sa ilalim ng kama. Kanyang na-realize na espesyal ang lalaki kaya nagdala siya ng keyboard sa ilalim ng kama at hiniling na gamitin ito dahil gusto niya ang piano. Sa hapagkainan, hinintay ng pamilya si Danny na sumabay sa kanila. Lumabas siya habang hawak-hawak ang keyboard. Dahil hindi pa siya nakakakain sa harap ng mga tao, sinimulan niya itong lamunin gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Pinahinto siya ni Victoria at tinuruan kung paano kumain ng maayos nang hindi gumagawa ng kalat. Ang kakaibang pag-uugali ni Danny ay nagawang patawahin ang pamilya na nagbigay sa kanya ng kakaibang uri ng pakiramdam. Maya-maya, sinubukang tanggalin ni Sam ang kanyang collar na kinabigla ni Danny. Tumanggi siyang hawakan ito ng sinuman kaya hindi siya pinilit ni Sam. Kinaumagahan, hinatid ni na Sam at Danny si Victoria sa kanyang paaralan. Bago maghiwalay, binigyan ng halik si Danny sa pisngi na kanya namang ikinabigla. Nabasa niya ang tungkol sa halik sa kanyang libro at masayang naranasan ito sa totoong buhay. Napansin ito ni Sam at napangiti na lang sa kanya. Alam niya ring merong masamang pinagdaanan si Danny sa buhay na nakakaapekto sa kanyang kapasidad. Para tulungan siyang makihalubilo, dinala siya ni Sam sa grocery store at hiniling na makipag-usap sa cashier. Bagamat kinakabahan, namamanghang pinanood ni Danny si Sam na nakikipag-usap sa mga tao. Kalaunan sa araw na yon, inutos sa kanya ni Sam na sunduin si Victoria mula sa paaralan. Kinakabahan siya nang magkita sila at lumabas ang dalawa para kumain ng ice cream. Sa gabi, hindi makatulog si Victoria kaya ganising niya si Danny at tinuruan kung paano tumugtog ng basic sa piano. Narinig sila ni Sam mula sa kanyang kwarto at ngumiti nang sa wakas ay nagbubukas na sa kanila si Danny. Sa maikling panahon, naging parte na siya ng kanilang buhay. Isang araw, nasa grocery sina Danny at Sam nang magsimulang mag-away ang ilang mga kalalakihan. Natakot si Sam at ang buong mamimili ngunit si Danny ay patuloy na hanuhusgahan ang mga gulay na parang walang nangyayari sa kanyang likuran. Kalaunan, hinanap siya ni Sam at tinanong kung paano siya naging kalmado sa ganong sitwasyon. Sumagot si Danny na hindi naman siya ang inaaway kaya hindi dapat siya makialam. Naintriga si Sam sa kanyang sagot at nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Kanyang nalaman na ginamit ang kainosentehan ni Danny para maging marahas at naawa para sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, namuhay sila bilang isang masayang pamilya. Ilinaw ni Sam na isasama rin si Danny dahil parte na siya ngayon ng pamilya. Pagkatapos ng trabaho, binigyan si Danny ng kalahati ng pera dahil tinulungan niya si Sam. Excited siyang pumunta sa tindahan para bumili ng regalo para sa lahat. Ngunit sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang isang lalaki na dating nagtatrabaho kay Bart. Ibinunyag nito na buhay pa si Bart at matagal nang hinahanap si Danny dahil siya ang source of income ng gangster. Pumayag na sumama si Danny dahil gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na eksena, nakita ni Danny si Bart at nagtanong tungkol sa kanyang ina. Sumagot si Bart na nakita niya si Danny sa gilid ng kalsada at hindi na nag-abalang hanapin ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, dinala si Danny sa isa pang deathmatch. Inilagay sa kanya ni Bart ang collar at pagkatapos ay hinubad ito, only to find out na hindi na gumagana ang trick. Nang tumangging pumatay si Danny, itinulak siya sa battle ring kasama ang isang mapanganib na kalaban. Agad niyang sinunggaban si Danny ngunit hindi siya gumanti.
Para maging kawili-wili ang laban, inilagay sa ring ang mas maraming fighter ngunit kahit marahas na siyang inaabuso, hindi lumaban si Danny. Bigla na lang nang matapakan ng isang lalaki ang kanyang kamay, may kung anong nag-click sa utak ni Danny. Bumalik siya sa kanyang dating sarili at hindi man lang tumagal bago talunin ang mga kalaban. Sa pagtatapos ng araw, madaming tama si Danny at tinapon muli siya sa kanyang hawla. Sa kabilang banda, nag-aalala sina Victoria at Sam sa kanya ngunit wala silang ideya kung saan siya hahanapin. Nang walang taong nagbabantay, lumabas si Danny sa hawla at nakahanap ng ilang mga larawan sa opisina ni Bart. Nakilala niya ang kanyang sarili sa larawan, kung saan nakaupo siya kasama ang kanyang ina sa harap ng piano. Inatake niya si Bart at tinanong siya tungkol sa kanyang ina. Ibinunyag ng gangster na isa siyang prostitute na naging escort niya sa loob ng maraming gabi. Dinadala niya ang maliit na si Danny sa trabaho dahil wala siyang mapag-iiwanan dito. Ngunit nagkagusto si Bart sa kanya, kaya nang mamatay siya sa isang sakit, inampun niya si Danny at ginawang kapamilya. Kinabukasan, papunta na sila sa trabaho at narinig ni Danny ang salitang pamilya at biglang naalala sina Sam at Victoria. Inilihis niya ang sasakyan, dahilan para mabangga ito at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Kasunod nito, bumalik siya sa kanyang tunay na pamilya na hanggang abot buwan ang saya nang makita siya. Nang malaman ang kwento tungkol sa kanyang ina, naawa sila para sa kanya. Inilarawan ni Victoria ang background ng larawan at kinilala ito ni Sam bilang auditorium na dati niyang pinupuntahan. Para malaman ang tungkol sa ina ni Danny, pumunta sila sa auditorium. Nakilala ng mga staff ang babae ngunit pinahayag na bigla na lang siyang nawala kasama ang kanyang anak at hindi na bumalik. Nakahanap si Victoria ng music notes sa background ng larawan at ginamit ito para tumugtog ng piano. Ito ay ang himig na ginagamit ng ina ni Danny noong siya'y maliit pa lang. Naibalik nito ang mga alaalang nakalimutan niya sa loob ng maraming taon. Isang flashback ang ipinakita kung saan isang musikero ang kanyang ina at wala ring pera. Kaya naman umutang siya kay Bart kapalit ng kanyang katawan. Palagi niyang inilalayo si Danny sa kanyang trabaho, hanggang sa isang araw, nalaman ni Bart ang tungkol kay Danny. Nang tumanggi siyang makita ni Bart ang bata, siya'y pinatay at dinukot naman si Danny. Matapos mabawi ang mga alaala, na-realize ni Danny kung gaano kadelikado si Bart. Sinubukan niyang paalisin sina Sam at Victoria sa lungsod, ngunit bago sila makaalis, dumating si Bart kasama ang malaking bilang ng mga gangster sa apartment building ni Sam. Pinatago ni Danny sina Sam at Victoria sa aparador para sa kanilang kaligtasan bago tumakbo palabas upang labanan ang mga gangster. Nakaharap niya ang isang lalaking nagngangalang The Stranger. Isa rin siyang fighter na inupahan ni Bart na merong kapantay na skill level ni Danny. Nagkaroon sila ng matinding laban na nagtapos lang nang mahulog ang The Stranger sa bintana habang ginawa naman ni Danny ang lahat para mailigtas siya. Sa huli, hinabol ni Bart si Danny at nalaman kung saang apartment siya nagtatago. Nagbanta siyang papatayin sina Sam at Victoria kung hindi siya lalabas. Kinailangang sumuko ni Danny para mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit nang makalapit siya kay Bart, inatake niya ito at walang humpay siyang binugbog. Agad na lumabas sina Sam at Victoria sa aparador para pigilan siya dahil alam nilang hindi masamang tao si Danny. Nang naging kalmado na ang lahat, niyakap ng tatlo ang bawat isa. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at inaresto si Bart para sa napakaraming krimen na kanyang ginawa. Sa huling eksena, dumalo sina Danny at Sam sa piano recital kung saan nagtatanghal si Victoria. Inialay niya ang tugtog sa isang espesyal na tao at nag-perform ng kantang tinugtog ng ina ni Danny ilang taon na ang nakakaraan. Pinagmasdan siya ni Danny ng may pagkamangha at napaluha sa sobrang kasiyahan. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!